Ayan, so here is our example problem na, number 3 sa compass surveying. So, ayan, at a given place, the magnetic bearings of the lines radiating from a common point are ito. So, line AB, AC, AD, and AE, and then AF. So, andito yung mga magnetic bearings nila. Ayan, so by having a magnetic declination of 4 degrees 4 minutes west, determine the following. So, pinapahanap sa atin yung true bearing of line AC, true azimuth from north of line AE, and true azimuth of line AD. So, ito muna. So, determine the true bearing of line AC. So, mag-focus muna tayo dito sa may line AC. Ayan, so i-plot natin. Ano ba dito? Dito na lang. So, i-plot natin yung line AC. Ayan, so ito yung north, and then this is the south, and then west, and then ito yung east natin. So, una ilagay muna natin itong magnetic declination natin. So, let's say, ito white na lang. So, yung magnetic declination natin, so ito. So, 4 degrees 40 minutes west. So, saan siya? So, dito. Yung magnetic declination natin. So, dito siya. Ayan. So, let's say, ito na lang, theta. Yan. So, 4 degrees. Yung theta natin ay equal lang siya sa 4 degrees 40 minutes. So, i-plot natin yung, ito, yung line AC natin. So, northeast. So, northeast, andito. So, let's say, orange na lang. So, andito. Northeast, yung line AC, andito. Ayan. So, this is the line AC. So, this is A. Ayan. So, from dito sa magnetic north natin, ayan. Ayan, so from the magnetic north, so ito yung, yan, so let's say ito na lang is the beta. So beta na lang yan. So from the magnetic north hanggang dun sa line AC natin, so ito, this is the beta, or ito 24 degrees 38 minutes northeast. Ayan, so pinapahanap sa atin yung true bearing ng line AC. So para makuha yan, so yung magiging ano natin, reference natin pag true bearing, ayan, so from the true north hanggang doon sa line, ayan, ito, hanggang sa line AC. So, yan yung magiging true bearing natin sa line AC. So, para makuha yan, true bearing ng line AC ay equal lang siya sa, so para makuha yan, so beta minus the theta. So, yung beta natin is 24 degrees 38 minutes minus yung theta natin, which is the 4 degrees 40 minutes. So, para makuha yan, true bearing ng line AC ay equal lang siya sa 19 degrees 58 minutes north east. Ayan. So, yan yung true bearing natin for line AC. So, next tayo. So, next, pinapahanap sa atin ito. So, determine the true azimuth from north of line AE. Ayan, so, i-plot ulit natin. Ayan, so, para ma-practice tayo. So, this is the north, south, west, and then the east. So, ilagay muna natin ito, yung magnetic declination natin. So, ito yung theta natin. So, 4 degrees 40 minutes west. So, andito siya. So, ito yung magnetic north natin. So, yung magnetic declination niya is ito, theta, which is 4 degrees 40 minutes west. So, i-plot natin yung line AE. So, ito, line AE. Ayan. So, saan siya? So, southwest. So, andito. Ayan, southwest. So, yung line AE natin is southeast siya. So, meaning, yung magnetic north natin, ayan, so, i-deflect natin dito. Para dito, sa baba. So, ito yung magnetic south natin. So, yung theta dito, yan, yung theta or yung declination dito, equal lang dito. Equal siya dito. Ayan. So, from the magnetic south, ito yung magiging reference natin.
Ayan, so from the magnetic south, ito yung, yan, ito. So, yan. So, let's say ito na beta. Yan yung beta natin. So, from the magnetic south hanggang dito sa may line AE, yan yung beta natin, which is 59 degrees, 14 minutes southwest. So, pinapahanap sa atin yung true azimuth from, from north. So, para makuha yan, so, kailangan muna natin kunin yung, so, let's say blue na lang. So, habaan lang natin konti. It's the south. So, una, kailangan natin kunin yung, true bearing. So, kailangan muna natin kunin yung true bearing ng line AE. So, true bearing ng line AE. So, para makuha yan, so, kunin muna natin. So, true bearing ng line AE ay equal lang siya sa beta minus the theta. So, beta, ito, 59 degrees, 14 minutes minus theta natin, which is 4 degrees, 40 minutes. So, yung true bearing ng line AE ay equal siya sa 54 degrees, 34 minutes southwest. Ayan, so para makuha natin yung true azimuth ng true azimuth ng line AE, so from north, ito yung magiging natin starting point. So from north, pupunta tayo sa may dito line AE. Tanggal. Ayan, so dito, from north, so ganon, ayan, so, yan. So, yan ngayon ito yung true azimuth ng line AE. So, para makuha yan, so, true azimuth ng line AE ay equal lang siya sa, ito. So, ilan yung natamaan na quadrant natin? So, 1, 2, 3. So, tatlo. So, 270 degrees minus natin true bearing ng line AE. So, sagot dyan is 215 degrees, 26 minutes north. So, yan yung true azimuth ng line AE natin from north. Ayan. So, 215 degrees, 26 degrees, 215 degrees, 26 minutes north. So, yan yung true azimuth ng line AE natin. Ayan, so next tayo. So, next is pinapahanap yung true azimuth ng line AD. So, yung focus natin is dito, line AD. Ayan, so i-plot ulit natin. This is the north, south, west, and then the east. So, i-plot muna natin ulit yung ito. Ito yung theta natin. Ayan. So, magnetic declination. Ayan. So, this is the M magnetic north. And then, magnetic declination natin, which is 4 degrees. And then, 40 minutes west. Ayan. So, i-plot natin itong line AD natin. Ayan, so southeast. So, southeast, so andito siya. So, let's say ito na lang. So, 18, so pag ganito. Ayan. And then, so southeast siya. So, magnetic north to. So, i-deflect lang natin. Deflect natin to para yung magiging reference natin ay magnetic south. Ayan. So, nasa baba. So, pag nasa baba, yung line natin, ayan. So, this is the line AD. So, line AD, nasa baba siya. So, southeast. So, yung maging reference natin is itong magnetic south. So, yung theta dito ay equal lang. So, ito, yung angle dito, equal lang siya dito.
Ayan. So, from the magnetic south natin, which is yung magiging reference natin, ayan, papunta dito sa may line AD natin. Let's say ito, beta ulit. Ayan, so, yung beta na yan, so hanggang dyan. So, from the magnetic south hanggang dito sa may line AD, yan yung beta, which is 18 degrees 45 minutes southeast. Ayan. So, pinapahanap sa atin, ano yung true azimuth of line AD. So, azimuth. So, kunin muna natin yung bearing. So, kunin muna natin yung bearing. Kunin muna natin yung true bearing ng line AD. Ayan. So, para makuha yung true azimuth ng line AD, ayan. So, wala namang sinabi kung saan tayo mag-start. So, pag walang sinabi, true azimuth, so dito tayo sa south. Ayan. Hanggang sa south, hanggang dito sa may line AD, yan yung magiging true azimuth natin ng line AD. So, para makuha yan, so kunin muna natin tong true bearing ng line AD. So, true bearing ng line AD ay equal lang siya sa theta plus the beta. Ito. So, 86 degrees 25 minutes south east. So, yung theta is 4 ito. 4 degrees 40 minutes plus yung beta na 81 degrees 45 minutes. Ayan. So, 86 degrees 25 minutes yung true bearing ng line AD. So, para makuha yung ito, true azimuth natin. So, true azimuth ng line AD ay equal lang siya sa, so, ilang quadrant yung natamaan natin? So, 1, 2, 3, 4. So, 4. So, 360 degrees. And then, i-minus natin yung nakuha natin na ito, true bearing ng line AD. So, 360 degrees minus 86 degrees 25 minutes. So, ang magiging sagot dyan is 273 degrees at 35 minutes south. So, yan yung true azimuth natin sa line AD, which is ito, 273 degrees 35 minutes south. Ayan. So, yan yung mga pinapahanap sa atin for sample problem number 3 for compass surveying.